What's up guys? Magandang gabi guys, no? So galing tayo kanina sa Celerity Bike Shop, no? Kasi nagpaano tayo ng handlebar, nagpaputol tayo ng handlebar kay Boss Virgo. So kanina pinaano ko na yung handlebar, pinasagad ko na yung nasagad ko na yung kanyang paputol. So sinagad ko na, no? So ganda ng outcome ng paputol, and ito dito sa ating upuan is ito, may kita nyo dito, meron siyang meron siyang arrow, ayan, dyan yung diameter, kung dyan mo malalaman kung naka-center yung upuan natin, no? So kanina kasi si kuya, yung isang customer doon, so nagpapagawa siya ng BMX kasi yung kanyang seat post is hindi na matanggal sa seat tube. So bukas yata babalikan, sana matanggal na ni Boss Virgo para sakali na pero ibang seat post. So anyway, siya yung nagsabi sa akin na hindi pala So ito yung pinakaunang guhit na to. Dito siya nakatutok sa sa may pinakaipitan ng railing. So ang ginawa ko, sinenter ko para yung upuan sumakto dito konti, para yung kamay natin is medyo malapit na rito sa handlebar. So, nagpaano tayo ng handlebar, paputol tayo ng handlebar. Ayan, ang ganda ng pagkakaputol. Yung una kasi, yung pinutulan niya kanina, hindi masyadong maganda yung pagkakaputol. Kaya ang ginawa ko, I decided na ipasagad ko na. Kumbaga, yung diameter, yung mga sukat-sukat dito sa handlebar natin, pag bumili kasi tayo ng ganitong hub, pag bumili ka kasi ng ganitong handlebar, Pops Pro, is meron na silang nakahanda na guhit-guhit. So yun yung mga inch by inch. Doon ka magbabase kung hanggang saan yung gusto mo. So meron pa tayo isang handlebar doon. Diyan yung ating mid-rise handlebar ng Pops Pro 2. So nagpalit ako ng handlebar na ito yung straight na may back sweep, no? Back sweep pa rin naman yan kahit paano, may kita pa rin yung back sweep dyan, kitang-kita pa rin yung back sweep, hindi ka nagbabago dyan. Kahit anong putol mo yan, may back sweep pa rin yan. So wag lang masyadong sobrahan yung putol, no? So naka negative stem tayo. So I think kung tayo ay magso-short stem, mas maganda kasi yung stem. Mas maiksi yung stem, maiksi yung handlebar, mas medyo magkaano kayo sa pagbabike. Medyo yung inyong riding position, no? Kasi yung handlebar natin is ginawa to na may back sweep kasi ang purpose niyan para hindi mangali yung kamay natin. Kasi yung ibang handlebar kasi is straight lang. So, nangyari, mas madali sila mangalay. So, yun. Ito na yung update natin sa ating MTB. So, meron pa tayo isang i-update pala guys. Yung ating chainring, baka ipaano ko yan. Palitan ko ng 32 yan. So, direct mount pa rin from Decas. Doon tayo order sa Lazada. 32 teeth, pero sa ngayon hindi muna. Kasi medyo may parte kasi tayong hub eh. Yung parte nating hub is Cruiser 350. So, yun yung model 350 from Cruiser. Tapos, boost type siya, no? Kasi yung port natin is boost type. Order tayo ng bagong hub kasi modern na ako actually, no? So, kasi may may adapter kasi yan. Ayan, may adapter din yan. So, gusto ko sana tanggalin na natin yung adapter na yan. Bibenta ko na lang yung adapter. Mag-comment kayo sa vlog natin ngayon. Comment kayo kung may gustong bumili ng adapter. Bibenta ko na lang yun. Kasi bumili kasi ako ng fork boost type. So boost din dapat yung hub. So inatabayanan ko na lang yung hub kung kailan darating kasi minsan kasi sabi ni Ate Lazada is hindi daw accurate minsan yung sa Lazada. So ang dating kasi ng hub is March 22. So Sabado yun. So bukas kasi 20 na bukas. Araw ng bukas, Huwebes, tapos Friday, araw ng March 21. So, yung mga araw na yun, tabayanan natin yun. So, undecided pa kung magbumawa kami sa Sabado, kasi every Saturday, nagbabike naman talaga kami. So, hindi pa malalaman kung saan kami mag-rides kasi pero kami pinag-uusapan sa GC. So, doon natin malalaman yung
So maraming salamat pala kay Pops Bike Shop, kay Sir Jason Andres. Appreciate ko yun na pinayagan tayo mag-vlog sa kanyang shop para ma-update natin kung ano yung mga latest nilang mga item. So as of now, ang bago nilang part sa Pops Bike Shop is yung rigid fork. Pangalawa, yung battle cage nila. So yung battle cage nila maganda kasi meron na siyang kasamang tire lever. Baga pag napatan ka ng gulong or magpapalit ka ng gulong dahil napudpud na, or naputasan ka ng gulong, or magpapalit ka ng gulong dahil gusto mo lang, may nakahanda dun sa battle cage na tire lever. So hindi ka na mahihirapan manghiram sa iba kasi meron na nakalagay sa battle cage. And actually meron silang carbon fork, yung Pops Pro 3 na carbon fork. Meron na rin serial number yung kanilang steer tube para in case na mawala, madaling maano. Tapos yung meron silang bagong hub ngayon, Pops Pro 1 version 6, and naka-alloy lang na pre-hub pero naka 6 poles 3 teeth and naka-special price sila doon. Nasa 1,999. So yun lang. Tapos may mga bago rin silang mga rim ngayon, Pops Pro 1. Pero lang yun, shredded bulb yun kasi ito kasi nabili nating rim is Pops Pro 2 na lang kasi ito naka-Presta. So meron pa tayo isang rim dun sa taas na ganito din, pinabarena ko lang kaso I don't think kung gagamitin ko yun or bili na lang ako ng bagong rim para Presta ulit. Tapos may isa pa akong rayos dun sa bahay, sa loob namin, may extra pa akong rayos dun kasi yung rayos kasi dito sa likod is bago na to. So yung rayos na luma is nakayuan na. Sa kanya ko na binigay yun para naman yung tao is naka-stainless na rayos na lang. Tapos yung rim na dati nakakabit sa likod kasi dyan tayo nagpabarena, andun na, nasa taas na yung rim na yun. So wala na akong, hindi ko alam kung gagamitin ko yun or wag na lang kasi gusto ko sana Presto na lang lahat kasi andito na tayo eh. So pag nagbabike ako is lagi ako nagdadala ng Presta adapter, dalawang tire lever para in case na maplatan tayo, madali lang tayo makakaano. And actually yung battery cage natin, yun. Kung tutusin, pwede ka kayo magdala guys ng dala kayo ng extra interior na Presta, tapos magdala kayo ng mga basahan. Para saan ba yung basahan? Basahan pwede natin kasi pag nagbabakas kasi ako ng bike, gusto ko lagi nakabaliktad yung bike. So ito, kung magasgasan man lang to sa semento, sa bagay itong ating grips na Pops Pro 2 is natanggalin ko na yan. Gagamit na tayo ng silicone grips. Bumili ako kay Boss Armand kahapon. Tapos ang lalagyan ng basahan, itong upuan lang. In case na maplatan tayo, babalik na rin ko yung bike. Tapos yung ating tawag dito, yung ating fender, okay, nandun, nakabaklas. Babaklasin natin, kakabit natin ulit dyan. Kasi pinaklas lang natin dahil tayo ng upuan. Nag-setup tayo ng upuan. Tapos, nakabili tayo ng bagong seat clamp. Yan, ragusa yan. So, ito pala yung ito maganda, secure to kasi ito, mahirap manakaw to pag Allen type ka na di agad matatanggal yan. Unlike sa quick release kasi agad, mabubuksan, so mananakaw na. So, yun, ayusin ko na lang muna tong ayusin ko pa tong preno ko kasi hindi pa tapos. Pero actually okay na yan eh. Ito kasi aanin ko pa to dito. Pusog ko pa siya dito. So malalaman natin yan kung gaano kahaba yung pakita ko sa inyo yung silicone grips. So magbabalik na tayo sa vlog no. So ayan yung outcome ng ating grips no. So honestly speaking, wala kasi siyang ganito. Ito. So mangyayari is yung ating preno and shifter is uusog. So uusog natin siya dito sa may yung pinaglalagay nito. Kasi once na ito na ikanabit mo, wala na to. So mauusog mo siya dito konti. Unlike din dito sa kabila, ganoon din ang mangyayari, mauusog. So itong handle grip na to, ewan ko kung ano mangyayari diyan. Baka ko na lang yan. Tago ko na lang yan. Baka if ever na masira ka agad tong silicone, is at least Tsaka tandaan nyo pala guys, pag magkakabit kayo ng silicone grips, maganda to pag lagyan mo daw ng konting sabon para dumulas. Kasi pag hindi mo daw nilagyan ng sabon yan is madaling mas parang mas madali siya ikabit pag nakasabon.